I don't have any of that anymore. You have me. Movie recap in Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang 2008 film na An American Affair. Babala. Mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina at simulan na natin. Ang mga kaganapan ay nangyari noong 1963 sa loob ng Catholic school na pinamumunuan ng mga madre. Break time ng mga estudyante. Si Adam at si Puti ay nag-uusap nang may umepal na classmate na tinukso si Puti na bayot. Binuyo siya ni Adam at sinabing, "Hahayaan mo na lang bang tawagin kang bayot?" Binaliwala at iniwasan ito ni Puti. Ngunit humarang ang iba pang kaklase at binuyo din siya. Napilitan siyang makipag-away. Sinuntok niya rin si Adam dahil sa pambubuyo nito. Nabungi ang isang ngipin ni Adam. Gumanti siya at sila naman ang nag-away. Dumating ang madre at dinala sila sa principal's office at ang parusa ay manatili sa loob hanggang uwian. Sa hallway, naisip ni Adam na mali ang ginawa niyang pambubuyo kay Puti kaya't nagsorry siya dito pero di tinanggap at minura lang siya. Pagdating sa bahay, dinikit ni Adam ang naputol na ipin gamit ang mighty band. Habang naghahapunan, nasa lamesa ang magazine at tinitignan ang mga hubad na larawan. Sa bintana, natanaw niya ang kapitbahay na si Catherine. Nakita na ang kaluluwa sa suot na bathrobe. Di matanggal ang tingin ng binatilyo sa babae at agad nagpunta sa CR at inilabas ang mga puting butete sa katawan. Dito nagsimula ang pagnanasa niya sa kapitbahay. Kinabukasan, nagkating classes siya at sinimulang alamin ang tungkol kay Catherine. Habang wala ito, kinuha niya ang mga sulat at parcel sa mailbox nito at inalam ang laman. Binalik niya rin agad ito sa mailbox at saktong dumating si Catherine na nakita siyang nakasilip sa loob ng bahay. Tinanong siya ng babae kung anong ginagawa niya. Sinabi niya naghahanap siya ng trabaho, pambayad sa educational trip niya sa Europe. Tinanong siya ni Catherine kung ano ang trabahong alam niya sa bahay. Sinabi niyang kaya niya ang lahat ng gawain sa loob ng bahay at sa garden. Napansin ni Adam ang picture ni Catherine kasama ang presidente ng Amerika na si John F. Kennedy. Sinabi ni Catherine na kaibigan niya ito. Sinabi naman ni Adam na namit rin ng ina niya ang presidente sa isang dinner at kinilig ito. Kinagabihan, walang ginawa si Adam kung hindi sumilay sa kapitbahay at kuhanan ito ng picture. Sumunod na araw sa school, inimbitahan ni Adam ang schoolmate na si Faith na may gusto sa kanya na pumunta sa bahay nila. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Faith kung anong gagawin. Sinabi niya na mag-uusap lang sila at magsa-sound trip nang biglang dumating ang madre at hinila ang tenga niya at sinama siya nito. Bumalik si Adam sa bahay ni Catherine para sa usapan nilang trabaho. Napansin ni Adam ang mga painting na puro kulay lang at walang tao o hayop na nakaguhit. Sinabi ng babae na gawa niya ang abstract painting at ikaw na ang bahalang makakita ng gusto mong makita sa nilikha niya. Tumungo sila sa garden at sinabi ni Catherine na wasakin ang buong garden at itapon lahat ng nakalagay dito. Gusto niyang magsimula ulit nang walang sagabal at walang ibang iniisip. Gusto niya ring makita ang lupa ng garden at dumi nito. Sinimulang sirain ni Adam ang garden at pinatay ang mga halaman. Bumalik si Catherine sa garden na nakapustura, natulala ang binatilyo at sinabing mas gumanda siya sa suot niya. Kinagabihan, umuwi siya ng bahay na pagod at madumi ang suot. Sinabi sa magulang niya na galing siya sa kapitbahay na si Catherine Caswell at nagtrabaho dito para kumita ng pera. Sinabi ng mga magulang niya na hindi maganda ang nakaraan at may pinagdadaanan ang babae. Hindi makakabuti sa kanya ang magtrabaho para dito. Sinabi ng ina niya na iba ang buhay at mundong ginagalawan ng babae. May anak itong namayapa na hindi man lang naalagaan ng maayos. Inulit ng ina niya na lumayo siya sa babae. Pinaalala ni Adam ang sinabi ng magulang na magtrabaho siya para kumita ng pera. Pinayagan na rin siya ng ama niya na ituloy ang trabaho niya. Pagbalik sa kwarto niya, sumilay na naman siya sa kapitbahay at kumuha ng picture. Maya-maya lang ay napansin niya sa baba ang magarang sasakyan na pumarada sa tapat ng kapitbahay. Nakita niyang si President Kennedy at mga bodyguard nito ang nakasakay. Bumaba ang presidente at pumasok sa bahay ni Catherine. Kinaumagahan sa garden, kinumpirma niya kay Catherine ang nakitang presidente at hindi natuwa ang babae. Sinabi niya kay Adam na wala kang nakita at matuto kang rumispeto ng privacy ng tao. May pinuntahan si Catherine at sikretong sumunod si Adam. Nakipagkita ito kay Lucian. Si Lucian ay nagtatrabaho sa agency ni Catherine kung saan ito ang nagsusupply ng mga babae sa mga negosyante, mayayaman at kilalang tao. Sinabi ni Lucian na kumbinsin ng presidente na ituloy ang usapan sa isang political agenda. Sinabi ni Catherine na sarado na daw ang usapan at tapos na daw ito, sabi ng presidente.
Pagkatapos ng klase, natuloy na ang magkaibigan na tumambay sa bahay nila Adam. Kasama pa ang isang classmate. Sinabi ng chaperon na kunwari wala siya sa harapan ng dalawa. Nagpalitan ng laway ang dalawa. Ngunit natigilan nang maputol ang ipin na dinikit ni Adam at napunta sa bibig ni Faith. Nandiri at nadismaya ang dalagita. Sinabing magkita na lang ulit sila pag ayos na ang ipin niya. Sa bahay, nasermonan si Adam dahil bihira na siyang may pag-usap sa magulang. Inilihim ang sirang ipin, umuwi ng madumi at pagkukulong sa kwarto. Galit itong lumabas ng bahay at nagdabog sa labas. Tinungo niya ang bahay ni Catherine. Sumilip siya sa pinto at nakitang may mga kasama itong mga babae at may session na nagaganap. Di niya namalayan ang isang lalaking lasing na nasa likod niya. Dating asawa ito ni Catherine na si Graham, nakasama ni Lucian sa agency. Sinabi nito kay Adam na makukulong siya sa ginagawa niyang paninilip. Binitbit ni Graham ang binatilyo sa loob. Lutang na ang mga babae dahil sa droga. Sinabi ni Catherine na nagtatrabaho sa kanya si Adam. Inaalam ng lalaki ang nangyayari sa dating asawa at gustong makipagbalikan. Pinakyat muna ni Catherine ang tropa sa itaas nang mapikon si Graham. Sinumbatan ng lalaki si Catherine dahil sa bulgar na ang ginagawa nitong pag-e-escort sa presidente at iba pang lalaki. Nagsiselos ito at sinabing maraming babae ang presidente. Binanggit ni Graham na may pinagdadaanan din siya dahil anak niya rin ang namatay. Sinabi ni Catherine na sigurado ka? Napikon ulit ang ex at umalis. Galing sa dental clinic, nakita ni Adam si Lucian at sinundan ito. Naipagkita ito kay Graham. Narinig niya na may banta sa buhay ni Catherine at kailangan rin nilang makuha ang diary nito. Sa diary ni Catherine, nakasulat ang mga pangyayari sa buhay niya na maaaring maging katibayan sa pinaplano ng grupo. Sumunod na pangyayari, umakyat si Adam sa bahay ni Catherine at binasa ang diary nang biglang dumating si Catherine na may kasamang lalaki. Nagtago siya sa loob ng cabinet at nasaksihan niya ang ipinagbabawal na ritual na ginawa ng dalawa. Pag-alis ng lalaki, sinabi ni Catherine kay Adam na huwag nang magtago at naiwan niya ang bag sa labas ng pinto. Lumabas si Adam sa cabinet at nagsorry. Sinabi ng babae na huwag niya nang uulitin. Ikinuwento ni Adam na nakita niya ang grupo na nag-uusap tungkol kay Catherine. Sinabi ni Catherine sa binatilyo na iwasan ng ex niya na si Graham. Tinawagan ni Catherine ang presidente ngunit di niya makontak ito. Umattend ng birthday party si Adam. Sa party, naglaro sila ng spin the bottle at napili ang magpartner na gawin ang dare sa pamamagitan ng pagkulong sa kanila sa loob ng cabinet ng 60 seconds. Itinuloy nila ang naudlot na palitan ng laway. Ngunit gumapang ang kamay ni Adam na di nagustuhan ng kaibigan. Nagalit ito at nag-walk out. Pag-uwi ni Adam, narinig niya ang malakas na tugtog sa tapat ng bahay. Kaya't pinuntahan niya ito. Nakita niyang ikinakalat ni Catherine ang mga pananim na buto habang naliligo sa ulan. Nagtungo sila sa loob ng bahay. Inalok niya ang binata ng alak bago tinuloy ni Catherine ang pagpipinta na sinamahan naman ng binata. Sinubukan ni Adam na halikan siya ngunit pinigilan siya nito. Pinaglaruan nila ang pinturang gamit. Binitbit ni Adam ang diary na hindi alam ni Catherine. Kinaumagahan, nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa assignment ni Mike sa ibang lugar ng ilang araw. Pinuntahan ng ina si Adam at nagulat sa nakitang itsura nito na puno ng pintura pati na rin ang buong kwarto. Sinabi ng ina niya sa ama niya na kailangang matigil na ito at kailangang kausapin agad ang kapitbahay. Pinuntahan ni Mike ang kapitbahay at pinagbuksan siya ni Lucian na nakilala siya bilang sikat na journalist. Sinabi ni Mike ang nangyayari sa anak at napapabayaan na ang pag-aaral nito. Naiintindihan nito ni Catherine at sinabing ituring na tapos na ang trabaho ni Adam sa kanya. Nakikiusap si Lucian na kausapin ni Catherine ang presidente dahil ayaw nang makipag-usap nito sa kanila at sinumang nasa ahensya. Si Catherine na lang ang pag-asa nila para makarating ang mensahe sa presidente. Sinabi ni Lucian na kailangan niya magbabala na kung ayaw makipag-deal ng presidente sa Cuba ang makikipag-deal sa kanya. Sinabi pa nito na maaaring manganib ang buhay ng presidente. Sinubukang tawagan ulit ni Catherine ang presidente ngunit bigo. Sa bahay nila Adam, natataranta na ang ama niya sa nakilalang si Lucian at alam nito ang lahat pati ang assignment niya sa ibang lugar. Kinausap niya si Adam ng masinsinan at sinabing huwag nang makikipagkita kay Catherine, grounded siya at bahay-eskwela lang ang pwede niyang puntahan hanggat wala siya. Makikita sa bintana na may hinahanap si Catherine.
habang si Adam naman ay binabasa ang diary nito na kinuha niya nang hindi alam ng babae. Pinuntahan ni Catherine ang White House at di rin siya makapasok. Tinanong niya ang sundalo sa gate na kung babarilin ba ang presidente, haharangin mo ba ang bala? Sinabi nito na sundalo siya at gagampanan ang kanyang tungkulin para sa presidente. Sumunod na pangyayari, napanood ni Adam sa TV na patay na ang presidente dahil binaril ito. Pag-uwi sa bahay, pinuntahan ng binatilyo si Catherine. Umiiyak ito at parang balisa. Sinabi nito na hindi niya kasalanan. Kino-comfort siya ni Adam hanggang sa halikan siya nito. Natauhan siya nang gumapang na ang kamay ng binatilyo. Nagalit ito at pinalayas siya. Sa bahay nila, di rin matanggap ng ina niya ang nangyari sa presidente. Kinabukasan, pumunta si Catherine sa bahay ni Adam para tanungin ang nawawala niyang diary, ngunit di siya pinapasok ng ina nito at hindi pinayagang makausap ang anak. Bumalik si Graham sa bahay ni Catherine para kuhanin ang diary, ngunit sinabi niyang sinunog niya na ito. Umaasa pa rin si Graham na babalik ang dating asawa niya sa kanya at nakikiusap siya dito na magsimula uli sila. Kailangan niya lang ibigay ang diary na hinahanap ni Lucian. Inulit ni Catherine na sunog na ito. Nakipagkita si Catherine kay Lucian para magpaalam at nagsabing di na sila magkikita. Sinabi ni Lucian na magkakaproblema sila sa diary. Umamin si Catherine na ang diary ay nasa ligtas na lugar. Sinabi ni Lucian na gagawin niya ang dapat niyang gawin at alam niya na nasa pag-iingat ito ng taong malapit sa babae. Pinuntahan ni Catherine si Adam sa simbahan ng eskwelahan para kuhanin ang diary. Sinabi ni Adam na nasa bahay ito. Nagsabi rin ng babae na magbabakasyon siya sa malayong lugar para hanapin ang sarili. Sinabi nito na ang buhay ay tungkol sa kahulugan. Hanapin ang mga bagay sa buhay na may kahulugan tulad ng mga bata, sining at pagmamahal na nawala na daw sa kanya. Umirit si Adam na nandito ako at sinabi ng babae na hindi sapat ito. Nagkasundo silang magkita ng 3:30 ng hapon sa mataas na hagdan para isauli ni Adam ang diary. Tinawagan niya si Graham para ipaalam na makukuha niya na ang diary ng hapon at masaya na silang makakalayo. Nagring na ang bell ng school. Lumiretso si Adam sa bahay at inabutan niya si Lucian. Nakaalis lang galing sa kanila. Pag-akyat niya sa kwarto, magulo ito at nawawala na ang diary. Pumunta siya sa bahay ni Catherine at natagpuan si Lucian na binabasa ang diary at walang ano-ano'y sinunog ito sa madingas na kahoy. Sinabi ni Lucian sa binatilyo na ang buhay ni Catherine ay puno ng intriga at pag-ibig at ang buhay na ganon ay nagiging masalimuot katulad ng buhay ni Catherine na sinasabi sa diary. Naalala niya si Catherine at tumakbo patungong tagpuan nila. Nakita niya itong nakahandusay sa ibaba ng mataas na hagdan. Namatay ito sa pagkakahulog mula sa itaas. May katanungan sa pangyayaring ito. May foul play bang nangyari o aksidente ito? Sa pagtatapos ng istorya, may natanggap na parcel si Adam. Ito ay pinadala ni Catherine nung buhay pa siya. Ito ay 12 pieces na abstract painting na pag binuo ay makikita ang imahe ng mukha niya. Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan, comment, like, at share mo na rin para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!